Hi friends! Welcome back sa ating channel. Pag-uusapan natin ngayon yung mga nabasa ko sa comment tungkol doon sa paano nga ba mawawala ang ating mga bukol na hindi mo na kailangan ng operasyon. And ayun yung nangyari sa akin. So, medyo mahaba kasi yung kwento. I-flash ko na lang dito yung dalawang videos ko na in-upload. Kinuwento ko doon kung ano nangyari, paano, yung mga ganyan yung kwento. So, ngayon, nagpo-focus ako sa ano nga ba yung eksaktong ingredients nung ininom ko para mawala yung bukol. Okay? So, meron din ako nabasa. Actually, ang dami ko na nababasa ng mga questions. So, ginawa ko na lang itong video na to para sabay-sabay ko na siyang masagot, mga friends. Una ko nabasa doon, legit ba talaga na nakakawala ng bukol? Magpa-flash ako dyan ng una kong ultrasound na 8 cm yung bukol. And then, yung after kasi noon, yung May na bumalik ako na magpapaschedule dapat ako ng operation na mismo. Hindi ko na siya mahanap, mga friends. Ito na lang yung December, kasi February yun eh. So, bumalik ako ng May. Wala na. Okay? December 2021, nagpa-ultrasound ako and ito yun, wala na talaga silang nakita. So, focus tayo, ano nga ba yung eksaktong ingredients ng anong herbal na ito. Tapusin nyo yung video, mga friends, kasi sasabihin ko kung paano ba siya inumin, anong best time para inumin, and yung procedure kung paano nyo siya lulutuin or ilalaga. And mag-umpisa muna tayo dito sa ingredients niya, mga friends. So, i-pause nyo na lang. Pause ako. Wag nyo siya i-script kasi at isulat nyo, maghanda kayo ng ballpen at 1 kilo of ginger or luya. May nagtanong dito sa comment section kung pwede daw bang luyang dilaw. Pwede, kahit anong luya po. Pwede siya. So, yun. 1 kilo of ginger or luya. 3 liters of water. Tanlad or lemongrass. 10 pieces po siya. Guyabano leaves, 30 to 50 pieces. Kung gusto nyo po na mas marami pa sa 50 pieces, pwede. Pandan leaves, 10 pieces. Yung pansit-pansitan, 10 pieces din na dahon. Makahiya, 10 pieces din. Cracked na paminta, 7 teaspoon. And pure honey na 750 ml. Tsaka yung apple cider vinegar, 500 ml. So, yun. Next na natin ang procedure. Paano ba siya lulutuin? First, balatan ang luya at dikdikin. Okay, so dudurugin nyo siya, mga friends. Hugasan ang mga dahon, syempre. Number 3, pagsama-samahin sa isang malaking kaserola. Number 4, step 4, ilagay nyo na siya, friends. Number 5, pakuluin. Number 6, pag kumulo na siya, hinaan at hayaan lang. 20 to 30 minutes. So, pag kumulo na siya, mga friends, hinaan nyo. Pag hinaan nyo na siya, maghintay kayo ng 20 to 30 minutes. 30 minutes mas maganda. Para yung mga katas-katas ng mga dahon makuha natin. Kasi yun yung important. Patayin ang apoy. Syempre, number 7. Hayaang lumamig. Number 8, pag malamig na, salain nyo na siya. Kailangan natin tanggalin yung mga lahat, yung dahon. So, kukunin lang talaga natin doon yung pinaka-juice. Step 9, pag nasa container na siya or pitchel, tsaka natin ilagay yung pure honey na lahat, 750 ml, at lahat ng apple cider na 500 ml, ilagay natin siya, mga friends. Number 10, step 10, ilagay sa ref para hindi ka agad masira. 1 to 3 weeks, pwede nyo siyang inumin. Yan. So, dito na tayo sa questions na nabasa ko.
Paano ba siya inumin? So, yun yung isang question na nabasa ko. Ito yung ginagawa ko. 2 beses ko siyang iniinom sa loob ng isang araw and laging after meal. After meal ko siya ginagawa kasi para safe yung tiyan natin. Para maiwasan natin, lalo na yung sa mga masiselan yung mga tiyan, yung mga acidic, ganun. So, after meal. Tapos meron akong kopya, kasi sinulat ko yung mga ibang questions. Okay ba ito inumin kahit na merong maintenance na gamot? Yes, pwedeng-pwede at huwag kayong matakot. Pero, ganito yung gagawin yung mga friends. Kunyari, uminom kayo ng maintenance after 3 hours, tsaka pa lang kayo pwedeng uminom nitong herbal. So, sa makatuwid, hindi nyo siya pwedeng pagsabayin. Ayan, for example, 8 o'clock ng umaga kayo umiinom ng mga gamot nyo, maintenance na gamot. After 3 hours, tsaka pa lang kayo pwedeng uminom. So, ayun. Huwag nyo siyang pagsasabayin. Ayun lang. Tapos, pwede bang uminom kahit low blood? Kasi baka lalong bumaba yung BP ko. Wait lang po, disclaimer, hindi po ako doktor or manggagamot or whatever. Lahat ng sinishare ko po sa inyo ay base lang po to sa mga experiences ko, and ang tatay ko kasi ang nagluluto nito, so siya yung mga nagsasabi sa akin ng mga bawal or whatever, kung ano yung tamang gawin. So yes, pwede kayong uminom, pero gawin nyo na lang once a day. Okay? Para hindi masyadong bumaba yung blood pressure natin. And obserbahan nyo siya. Kung bababa pa din talaga siya, lagi kayong mag-check ng blood pressure nyo. Kung patuloy siyang bumababa, gawin mo naman siyang alternate. So, don't give up sa mga herbal. Gawin mo siyang alternate. Ngayon, kung bumababa pa rin talaga, ay wag mo na siyang itry. So, ayun lang. Kasi ayoko naman mag-advise dito na, sige, i-push mong uminom dyan, baka masisi pa ako. Kung ganun yung nangyayari, sorry, wag na lang natin i-try para safe. Ayun lang, so far, ito lang yung mga paulit-ulit na nababasa kong mga questions na, papaano mo siya inumin. So, yun yung ginawa ko. And, dyan na nagtatapos ang ating video. Kung meron kayong mga tanong pa, mag-comment below lang kayo dyan, and gawan ko na lang ulit siya ng panibagong video, mga friends. Maraming salamat sa panonood, and maraming salamat din dun sa mga nagko-comment sa baba na, oo, totoo yan. Nakakatulong. Malaking tulong talaga siya. So, ayun, maraming salamat sa naniniwala. Hanggang dito na lang ang video, at sa susunod na video ulit tayo magkita-kita. Stay tuned. Subscribe na rin kayo sa ating channel para gawan ko ulit siya ng maraming video tungkol sa mga bukol or mga iba pang herbal na iniinom ko. So, yun lang. Thank you for watching.